Ang daming pwedeng sabihin sa social media. Hashtag just saying, hashtag selfie, hashtag PSY. At ang dami ring hugot post. Mas stuck ka na sa elevator, huwag lang sa pass. Mahal ko o mahal ako. Kayo na bahala sumagot dyan. Pero sa tanong na mas may kabuluhan sa buhay natin mga kabataan gaya ng edukasyon, traffic, kalamidad at iba pa, kailangan na natin ng rescue para masagot ang mga tanong na yan. Kailangan natin yung taong bilib tayo at may rektang kaalaman at partisipasyon sa mga issue natin ngayon. Hey, Daniel. Kuya Mar, Kamusta? welcome po. Welcome. Salamat sa imbitasyon, ha? Thank you po, thank you. Ganda nitong bahay niyo, ah. Ilang taon yung pinunda rito? Mga 2 years po yata kayo, Mar. Kapoy. Oo, makapoy. Sa pagsisikap, sa pagsasakripisyo, may napupunta. Totoo. Gusto niyo magkape? Sige, kape tayo. Ito po ang unang tanong namin mga kabataan na gusto po sana namin, kayo na po mismo ang sumagot. Bakit po ba ang traffic? Nako. Ayan. Kasi, di ba minsan may set po kami ng date. Ganyan. Oo, Dinner tayo, 7 p.m. Pero yung pala dadating ka dun mga 8, 9. Nangyari ka dun sa babae mo. Di ba? So, Masisira pa yung magandang kumanda. bad trip po, di ba? siyempre, So, oo. paano po ba natin ito masusolusyonan? At sinasabi po kasi sa amin na ang pamahalaan wala daw pong ginagawa para sa ito pong traffic. Naintindihan ko, dama ko yung frustration mo kasi lahat naman tayo napeperwisyo sa traffic. Pero parating ng solusyon dyan, Daniel. No? Dahil sa ngayon ay dalawang major na kalye ang ginagawa na magiging parang EDSA siya. Ito yung tinatawag na NLEX SLEX connector dahil kinukonekta niya north-south yung mga mula sa SLEX, sa SUR, no? Sa Southern Luzon, ay makakarating na sa Northern Luzon Expressway na hindi na kinakailangan na lahat ay magsisiksikan sa EDSA. So, kung iisa yung EDSA na yan, ngayon magiging 3 na yan, kumbaga. Wow. At ginagawa na yan at magpapatuloy ang pagtatrabaho niyan sa darating na mga buwan at siguro sa susunod na mga taon ay kompleto na yan. Alam mo, Daniel, babaguhin din natin yung sistema ng pagbibigay prangkisa sa mga bus. Ay, i-google mo yan. Sa buong mundo, wala kang makikitang syudad na tulad ng Maynila o Kamaynilaan na iba-iba ang may-ari ng mga bus. Dagdag pa doon, yung mga driver nila, ang bayad, hindi porsyento ng pasahero. Ang bayad sa kanila, fixed para hindi nag-aagawan ng pasahero. So, yan ang sistema na ipapatupad natin para gumanda nga ang daloy ng traffic. Sige po Kuya Mar, asahan po namin yung tuloy-tuloy na pagbabago ninyo. Makakaasa ka, malinis, maayos at mangyayari itong mga proyekto na ito.